Good morning! Magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome to 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ang himpilan natin ay naririnig po mula sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City, Isabela. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at kasama po ng Santiago City Medical Society. Sa loob po ng kalahating oras ay pag-usapan natin ang patungkol po sa kagat ng hayop at of course yung dangers nito. Particularly po mga hayop na may rabies na pwede magbigay ng sakit na rabies. Dahil alam niyo po sa Pilipinas, ang kagat ng hayop na dapat po ay bigyan agad ng agarang lunas at medical attention sa tinatawag pong Animal Bite Treatment Center. Ayan. So, kailangan mabigyan ng first aid, no, ng tamang paghugas, ayan, para po maiwasan ang infection. So ito po ay itinataguyod po ng ating Department of Health. Ito po tinatawag nating Animal Bite Treatment Center. At para po mabigyan, no, na mas ma-explain po ng maayos, makakasama po natin sa araw na to si Dr. Nerine Angelica Ipa. Isa po siyang medical practitioner, nagpa-practice po sa Southern Isabela General Hospital at sa Kalang General Hospital. At ngayon po ay pinaunlakan po niya tayo para magbigay po ng linaw dahil she is known to be presenting mga health presentations especially on rabies awareness. So welcome po sa Usapang Pangkalusugan, Dr. Nerine Angelica Ipa. Good morning, Doktora. Hello. Hello po. Good morning sa mga listeners ng DZMR. Yes, so Ah, welcome po. Ayan, so programa po ng Santiago City Medical Society din po ito, no? Kaya we are oo. glad that you are with us. At ngayon pong September, actually last week of September is Rabies Awareness Day, kaya maaga pa Yes. lang Yes po. nagbibigay na talaga tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa animal Yes po. bite. So, diretso na Yes tayo po. sa ating mga tanong, Doktora. Ano po? So, Okay po. dito po sa ating bansa, but it's quite obvious, pero dito po sa ating bansa, ano po yung kadalasang hayop na nangangagat na siya Ah, yung dahilan kung bakit tayo ay nagpapakonsulta? So, in your practice, because you in the animal bite, so most commonly po sa Animal Bite Center sa Southern Isabela Medical Center, ano po yung most common case of animal bite na natatanggap ninyo? ang marami ay yung dog bite, yung kagat ng aso, followed by yung kagat ng pusa. Pero Okay. may mga cases din tayo ng monkey and pig bite and bat bite. Monkey. Kasi may mga alagang monkey din, di ba? Di Yes. ba? Ginagawa Oo. yung pet nila. Ayun. Yes. So, Hmm. pero bat? Paniki? Si merong Oo. sa macho, Hmm. akwan, hilig sila, ano to, kumain ng bat, Ah, paniki. ay, inuulam. Mm. Oh. Oo. Recently ko lang nalaman yung isang employee na kinikwento nga niya na kinakain daw ng family nila sa may sambatyo ang maliliit na bat. Okay. Sa San Mateo. Oo. So, it's a kind of, Mm-mm. ngayon ko lang po narinig. Oo. Okay. Okay. Recently ko lang nalaman din. Okay. So, it's still, pero it's Ayun, still number one pa rin po ang aso ang at dog. pusa. Yes. Okay. So, ano po ba usually yung mga naidudulot na problema, no? In general, pag kinagat ng hayop, of course, syempre, sugat, di po ba? But, Yes. ang tanong po ba is, like na-mention ninyo, aso, pusa, unggoy, paniki, yun. Lahat po bang yun ay may rabies? O may mga hayop Yes. na yun? Yes, pero ang most common na ano to, common
na cases na nagkaka ng rabies sa atin ay dito sa atin ah yung dog and cats. Recent, ay, kailan lang ito? 2 days ago? Ay, no, last week of August, may namatay sa SINC na nakagat ng aso. Oh, 68 years old male. okay. Ayun. So, So, very yun common. talaga, medyo kon na nga eh. Unlike before, hindi common ang rabies. Pero recently, sunod-sunod. Oh, even sa social media, 'di ba? Na Yes, oo. napanood natin Kaya na nagpapanik ang mga tao ngayon. oo. Despite of awareness program, kaya nga po meron tayo ngayon ganitong programa, no? Para mas lalo pa nating bigyan ng pansin itong kagat ng hayop. So, lahat po 'yun, no? Aso, pusa, paniki, Yes. at even the monkey. Okay? Monkey and pigs. And pigs, they have rabies. Yes. They can, Yes. They so can cause pwede, rabies. they can cause rabies. Okay. So, ano po ba yung dapat, kung ikaw ay isang nasa bahay, nakagad ka ng aso, ano po ba dapat yung first na dapat nating gagawin? Okay. Yung una talagang gagawin natin pag nakagat tayo ng hayop, Mm-mm. kahit ano doon sa nabanggit natin, Mm-mm. kailangan natin, kahit anong common wound, Mm. kailangan natin hugasan ng soap and water. Yes. Believe it or not, according to statistics, uh, washing with soap and water for 15 minutes can decrease the incidence of rabies to mga around 40%. Wow, 40. Malaki yun, ha? Yes. Pero Yun hanggang ang ulit, Doktor. according to sa RITM, Oo. 15 minutes daw na 15. soap and water. Hindi Uh-uh. 15 seconds. Rigorously na. Hindi. 15 15 minutes. And minutos. mas Oo, matagal dun sa hand washing natin. oo, dahil ang hand washing nung pandemic, 2 minutes. 'Di ba? Yeah, kakanta lang Oo. tayo ng happy birthday na gano'n. Yes, And then it's oo. done. Mm. Yun 15 minutes. Matagal-tagal talaga with soap Oo. and water. Yun. At Water. ilang Any porsyento? soap will do. Oo. 40% according doon sa, Yes. kasi yun nga, nag-training ako doon sa RITM at yun ang nilecture nila na 40% kwan na they can prevent rabies, 40%. Yes. Para sa po sa kaalaman ng mga tagapakinig, yung sinabi po ni Dr. RITM is Research Institute of Tropical Medicine. So, dyan po talaga yung training ng mga specialista with regards to mga infectious diseases, katulad na rin po nga ng rabies. And si Dr. nga Yes. po ay nag-train siya doon. Kaya siya po ay authority with regards to this rabies problem sa ating society. So, Doktor, aside po from rabies, no, nasabi natin 40%, ano po ba yung iba pang pwedeng maging problema sa mga pwede nating makuha sa mga kagat ng hayop? May mga ibang infection pa ba na pwede? Well, Mm-mm. kung hindi sa kwan, kasi it's an open wound, so Mm-mm. pwedeng Okay. tetanus. Yes. And then, pwede ring kung mga, yung mga immunocompromised patient natin, na like diabetic, Oo. pwedeng kung hindi nila pwedeng magkaroon ng non-healing wound. Okay. Maputulan ka pa ng kamay o paa. Yes. Complication, no? So, tetanus, isang nakakatakot din na sakit Yes. na Pero, nakamamatay din. oo, ang advantage lang ng tetano, they can be cured. They Mm, can be treated. Unlike rabies, mm, once na nag-set in ang rabies, no turning back. It's 100% fatal, but mm. it is 100% preventable. Yes, 100% fatal, no? Ibig sabihin, once pumasok na yan sa utak, tama po na? Yes. Okay? Oo. Pag natakot ka na sa Oo. tubig, sa ilaw, Okay. hangin, wala na. Yes. Oo. Pero it's also 100% preventable. Okay, so ano Yes. po ba kasi, mamaya discuss natin doon. Dahan-dahanin natin. Okay, so yan yung mga problem. Hindi lang rabies, pwede kang magkaroon ng tetano,
pwede kang sa Yes. mga immunocompromised, no? Non-healing wound, syempre further infection, Yes. at Mm-mm. pwede kang maputulan. So, paano po natin malalaman, no? Kung ikaw ay isang simpleng mamamayan, ikaw ay nakagat ng aso o ng pusa, hindi ko maintindihan yung baboy. Nakagat ng baboy. Actually, wala pa naman ako na-encounter. Pero yun nga, sa study, sinasama nilang pigs. So, well, uh, pero wala pa kami na-encounter sa SIMC. SI. O, pero kasi may mga nag-aalaga na rin ng baboy, no? Yes. Ano, so kailangan din pala silang, ano, pababakunahan. So, kunya Mm-mm. nakagat po ako, usually, kailan po ba dapat magpakonsulta? Okay? So, kunyari, yung iba, nisip kasi nila, ay, simple, mababaw lang naman eh. Parang nagasgas lang. Ayan. O, sa kanan, Actually, hindi na. Ganun. mas maganda as soon as possible. Mhm. Ano ba yun, kagat mismo or kalmot. O kaya kahit natalsikan ka lang ng laway ng pusa, aso sa mata, pumasok sa bibig. Mhm. Actually, kundin kami, binabakunahan din namin yung, for example, may pagkain ka, Mhm. tapos si Muning, nag-join si Mhm. Muning, tapos hindi, not knowing na nag-join si Muning, na dinala-dalaan niya food mo, tapos kinain mo yung food niya na Oo. dinilaan niya. That is category 3 already. Kasi Oo. direct na pumasok na sa loob eh. Oo. So, para to prevent rabies, binabakunahan na namin agad. Nako, ang mga fur parents, di ba? Kung minsan, hinalik-halikan Yes. pa nila ang kanilang mga pet dog or pet cats. Yes, doktora. Pag Mm-mm. mga fur parents, we advise na magkaroon sila ng pre-exposure prophylaxis. Kasi Ayun. hindi mo maiwasan pag nakikipaglaro, nakakalmot sila. Oh, yan. So may nabanggit si Doktor ang pre-exposure prophylaxis. Medyo i-discuss natin yan, Doktora. Pero pangkalahatan, Doktora, pag nakagat ng hayop, medyo napasadahan nyo na po kanina, no? 15 minutes na soap and Yes. water na nahugasan sa bahay. Pero pagdating po sa hospital, no, ano po ba in general ang ginagawa ng mga doktor pag dumating na yung isang pasyente na nag-complain siya, nakagat Okay. nga ng aso, ano yung mga... So, di ba, after washing yung with soap and water, Mm, yun nga, punta ka agad sa pinakamalapit na animal bite center o animal bite clinic. mm, Doon sa hospital, ina-assess ng doktor kung anong category siya, category 2 or category 3. No? yes. Kasi pag category 2, isang klase lang ng anti-rabies ang i-inject. Pag Mm, category 3, yun yung dalawang klase ng anti-rabies ang ini-inject. oh, Tapos, aside from that, magbibigay pa rin tayo ng anti-tetanus kasi it's an open wound. So, pwede pa rin naligtas ka nga sa rabies, nakakuha ka naman sa tetano. So, nagbibigay pa rin kami ng tetanus. so, Anti-tetanus. so anti-rabies vaccine, tapos may isa pang Yes, anti-rabies na antibody, yes, okay? And then yes, anti-tetano. Tama po. yes, At lahat yes. yun ay injection. Yes. Actually nga pag bibilangin mo, Mm. halos 7 injection, included na yung mga skin test. Yeah, kasi Kaya tuloy, kawawa talaga. Okay. So, kumisan yun ang nagpapa-discourage sa mga tao na Yes. pumunta sa doktor. Niisip pa lang nila yung Mm-mm. injection, natatakot na sila. And of course, ang mangyayari, pupunta sila sa albularyo para sa Yes. tinatawag na Yung tandok tando. o yung mga tapal-tapal. Doktora, para Mm. marinig po ng karamihan, mabisa po ba etong mga alternative na ginagawa ng ating mga kababayan pag pumunta sila sa mga albularyo? Hindi po. Kasi, ano to, sa dugo kasi yun eh. Mhm.
Yung pinapasipsip pa nila. Talaga doon, oo. 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 Tapos, ano to, aside from doon, magkaka sila ng wound, pwedeng pa rin ng tetano rin yun. Oo. Yes, Kasi oo. nga, ang dami-dami, kasi lalo na yung mga malalaking kwan, ang dami nilang nilalagay na sugat. Oo, oo, Eh, hindi kasi naman natin alam kung malinis yung pinagawa nila nung kwan, wound. sinugatan pa nila lalo. No? Yeah. Mm-mm. Ayan. Tapos yung So, we iba don't advise. nilalagyan ng bawang. Actually, yung bawang, masusunog yung skin. Kasi mainit siya eh. Oo. So, akala nila Mm. effective kasi parang nasusunog. Pero yung balat Mm. lang pala. Okay. So, Mm. hindi siya effective. Hindi Okay. siya effective and hindi siya, ano to, proven. Yes, by Hindi siya science. proven na prevent ng rabies. Yes. So, ang kailangan talaga is yung nasabi ninyo kanina, yun yung 100% effective na Yes. yung ano. May na-mention kayo kanina, Doktora, category 2 and category 3. How Ah, about yes, yung doktora. category 1? Kailangan ba na Hindi na doktora. mm, Kasi yung category 1, yun yung ano to, pinawakan mo lang yung aso, mm, hindi nagkwan dun sa ano to sa laway. okay. Wala kang wound na nag-cause dun sa ng aso. Hindi Mm, yun kwan. We don't give anti-rabies. anti-rabies vaccine. Okay. So, in We don't general, give for category 1. no, category 1 is anti-rabies. No need. Okay? So, yung Yes, no need. category 2 and 3 lang yung binibigyan ng anti-rabies, which is what we call Yes, the post-exposure exposure. treatment. Yes. Okay. Mm-mm. Okay. So, yun po yun. Now, meron kayong na-mention kanina na pre-exposure, yung mga fur parents. Ayan. Yes. So, syempre sila yung Yun, doktora, mm, ang pre-exposure is from the word itself is mm, pre. Ibig sabihin, no exposure, no bites no ano bite. to na Um, nangyari. mm, Oo. So, para mapanatag lang ang loob ng mm, mga for parents, mm, uh, pwede tayo magbigay ng pre-exposure. Actually, di ba, mm. yata pinayagan na yata ng, ano to? Philippine Infectious PPS? Disease. Yes. At saka yung sa pediatric na kwan kasi na Protocol. Yeah. pwede nang bigyan ang mga bata. Yes. Actually, doktora, advisable yon kasi according dun din sa statistics, 13 years old and below ang very common na nagkakaroon ng rabies. Kasi sila yung nilalaro nila yung mga Yes. kids, di ba? Mm-mm. And hindi Mm-mm. aware yung mga magulang na nadilaan na, oo, di ba? Yes. Na-scratch na, Mm. tapos, syempre Uh-uh. yung bata, walang kamalay-malay, hindi nagsasabi sa Yes. dun sa magulang. Di ba? Parang yung may Mm-mm. nangyari yung isang teenager na nakagat pala siya ng Mm-mm. asong gala, hindi siya nagsabi sa Mm-mm. mami niya, wala na, huli na. Nung, Yes. nung lumabas na yung symptoms, yun na yun, point Mm-mm. of no return. So, Yes. pwedeng magkaroon ng pre-exposure. Ibig sabihin, hindi pa Yes. man nakagat, pwede ka nang magpag-anti-rabies at mas konti lang yung tusok, di po ba? Di ba? Yes. Yes. Mm-mm. Parang Mm. kasama siya sa regular immunization program na ngayon, no? Kasi Yes, talagang doktora. ang daming ano. So, mapunta naman po tayo to sa mga aso or mga pusa. Ano po ba yung mga palatandaan ng mga hayop, itong mga asong to, kung sila ba ay may rabies? Ayan. Lahat ba ng asong nangangagat or pusa ay may rabies na agad-agad? Hindi inborn ang rabies sa mga aso. Mm, Depende na rin yun kasi sa mga nakakasalumuhan nilang aso sa labas ng bahay. mm, So, it's a viral kasi yan, di ba? Virus kasi yun. mm, So, nagtatravel through, natatransmit yung virus sa mm, kagat at sa laway.
Okay. Hmm. Ngayon, paano natin malalaman? For example, yung aso na yung kwan lang, yung hindi aggressive, Mhm. naging tahimik, naging opposite dun sa behavior niya. Yung Dati ano to, masayahin siya. Oo. oo, tapos naging tahimik. O Oo. kaya yung tahimik na aso, yung behave lang, tapos Oo. biglang naging aggressive. Nag-iba yung Yun ang kwan. personality. Oo. Oo, parang nag-iba yung behavior nila. Yeah. Opposite do sa dati nilang behavior. Yun. Plus, ano to, matamlay sila, Mm. ayaw kumain, Yes. tapos bigla na lang namatay. Na hindi naman sila nalaso no Oo. something. Basta nakita mo na lang patay na. Okay. Yun, Pwede it's a red flag na yun. na may sakit. May rabies yun. Mm-mm. Hindi lahat is parang nangangagat. Pwedeng parang nanghina lang. Tapos Yes, oo, namatay. nanghina lang, hindi Oo. na kumain, tapos Yes. kita mo lang patay na. Mm. Oo. Pero So, ang common kasi sa atin dito, yung mga aggressive. yung nauulol. Kaya, oo, yun Oo. ang kasi common Oo. sa atin dito sa Pilipinas. Oo. Mm. Nasabi ninyo kanina, no, yung may isang category 3 na hindi naman siya nakagat, kundi yung pinagkainan, nadilaan, nasubo. So, pwede rin kumalat sa ganun, no? Yes, Kasi doktora. kung yung aso Mm-mm. o yung pusa ay may rabies, syempre naikalat. Mm-mm. Okay, so very important din talaga na maging may boundary kumbaga na yung Mm-mm. mga pagkainan nila. So, Isa pa, ah, doktora, na mm, pag isa pa is, kunyari, you have an open wound, tapos yung alaga tinilaan. mong pusa, hinilaan niya directly yung open wound. So, Category. direct na pumapasok talaga yun. Category 3 agad yun. Oo. Kasi pasok ka agad yung laway sa katawan Eh, eh. yung mga bata kung minsan may gas-gas, tapos pinapadila pa nila sa, Yes. sa pet. Ola. Category 3 na pala yun. Nako, kaya Yes, ingat-ingat po doktora. tayo mga may alagang hayop, no? Particularly mga aso at pusa dahil sila nga po yung number one. So, being a responsible pet owner, Doktora, ano po ang pwede nating sabihin sa mga kababayan natin na may mga alagang aso or pusa? Ano ba ang dapat nilang gawin para sa kanilang mga alaga? Actually, maraming program pa ang government. Unang-una, kailangan i-register Yes. yung ating mga oh, Yes. tapos aside from registration, kailangan meron tayo yung aso mo, tali mo. Mm-hmm. Tapos, yes, tapos isang responsibility ng pet owner is kung nakakagat ang alaga mong hayop, ikaw ang responsible sa any expenses na ma, ano to, Yung bakuna magagastos. nung Oo, nakakita. sa bakuna. So, Mm-mm. for example, pumunta sa Napakabigat. private, Mm-mm. mabigat. Mahal talaga yun. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, isa pa is, pinaka-importante, pabakunahan natin ang mga alagang hayop natin. Aso o pusa. Kasi pwedeng makasuhan pala, 'di ba? Yes, Kapag ano, malaki. Umaabot ng 10,000 kita. ang penalty. Pag napatunayang wala ka dun sa, kwan, yung mga, yung hindi mo sinunod, yung mga batas ng government. No, napatunayan na yung asong gagala-gala ay sa'yo pala. Kayo, pagkatapos walang bakuna, Walang hindi siya bakuna. registered, Yes. tapos, bakit hindi nakatali? Oo. Di ba may mga programang gobyerno na libreng bakuna ng rabies sa mga Yes, alaga? Okay. City So, Hall. so Nag-a-announce sila actually. walang excuse na hindi mabakunahan. Yes. Pwede na Tsaka doktora, Mhm. ah, pwede nilang dalhin yung mga alaga nilang hayop sa mismong City Hall. Kasi Okay. pwede nilang papakunahan doon. Oh, nang walang bayad. Yes, as far as Oh. I know. Kasi Oo. kunyan, program ng government eh. Yes. So, Hmm. pero mura lang ang anti-rabies ng mga alaga kasi ako mismo po is a fur parent ako.
No? Wala Ah, pang 500. Alam ko parang, ano naman oo, pala? mura lang. Yan. At kung minsan nga is libre, lalo na yung mga vet med, may mga programa Mm, sila na pag anniversary ng kanilang clinic ay nagbibigay sila ng libreng anti-rabies vaccines. So, no, there's mm, no excuse na hindi mapabakunahan. Okay, so yes. responsibility na pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop. At sila din mismo ay Mm, dapat magpa-bakuna. So, doktora, pabakuna. yun. Aside from sa SIMC, na Animal Bite Treatment Center, doktora, dito po sa bawat bayan po, di po ba, may mga ganyan na animal bite treatment Yes. center? Ang problem lang natin ngayon, Doktora, is may shortage tayo ng vaccine. Oh, may shortage. Okay. So, Kasi may isang gamot na galing sa DOH na hinold nila. I don't know, parang merong problema. Kaya hindi sila nag-allergy yata. nakakapag-release. Oh, Mm-mm. siguro. Ah, Kaya walang allocation na galing sa DOH. Actually, yung sa SIMC, purchase yun ng hospital. Oh. So, if they go to SIMC, since na-purchase na yun dahil may shortage, magbabayad sila. No. Actually, ang ginagawa namin, pag category 3, pinapasok namin sa PhilHealth. Ah, okay. Tapos, pag category 2, social service. Para Social mabawasan service. naman. Oo. Mm. Pero ito para yung pre-exposure, syempre hindi. Hindi kasama. Oo. Pinapasok namin talaga sa lahat ng gamot halos pinapasok namin sa social service kung Social hindi sila service. category 3. Ah, Yes. okay. Oh, Discounted, pwede. mm. Ayan. So, at least para sa ating mga kababayan, pwedeng-pwede talaga, no? This is a life-saving vaccine. Yes. Yes. Yes, So, doktora. marami tayong natutunan kay Doktora, no? May category 2 and 3. So, ulitin natin, pag ikaw ay nadilaan, lalo na may open wound, category 3 na yan. Yes. Ayoon. O kaya nakipag-lips to lips ka Sa sa alaga pet mo. mo. Oo. At, ayan. At hindi lahat ng asong may rabies ay nauulol. Meron yung bigla na lang Yes. manghihina. Na, Ayan. Nanamlay. Oo. Yes, doktora. So, nasabi niyo na kanina umpisa, yung mga kumakain ng paniki. Is it Ah, you okay. recommend dahil may rabies ang Of paniki? course not. Oo, Of course not. Actually, Doc, nakakatakot. no, yung sinabi nga sa akin yun, sabi ko, aware ba kayo na may rabies ang bat? Sabi ko Hindi, gano'n. Tapos oo. nagulat siya. Oo Sabi niya, nga. sino naman, doktor, ang kumakain? Sabi mo niya. Parang, Oo. ano to, So, habit yata nila na kumain a monthly. mga exotic, nakakatakot. Yes. Okay, baka mamaya magulat na lang tayo. Meron na tayong epidemic ng rabies sa San Mateo. Ayan. So, sa ating mga listeners na dyan, na mga kumakain ng paniki, may rabies ho ang paniki. Kaya, wag na lang. Marami naman pwedeng iba pang kainin, di ba? Ah, Mm. wag na nating dagdagan pang problema ng lipunan. Ayun, lalo na nagkakaroon ng shortage ng kakulangan ng rabies vaccine. Yes. At kahit po Yes. tayo nagbibigay ng kaalaman, ay dumadami pa rin ang cases. Ayun. So, sana hindi na. Ayan. So, Doktora Noreen, salamat po sa inyong pagpapaunlak sa araw na to, no? Sa mga naibahagi ninyong Thank you. information, Doktora. Doktora, aside from sa SIMC at sa Kalang, may iba pa po ba kayong clinic na pwede nila kayong puntahan na Wala ano? na, doktora. Okay, Wala na, doktora. thank you, Doktora. Sana hindi to ang una, no? So ulitin para mabigyan natin pa ng mga kaalaman ng ating mga listeners lalo na sa sakit na rabies. So, Doktor, any last words para sa ating mga tagapakinig?
Ayan, kung meron pa kayong Okay, mm, sa ating tagapagkinig, kung makagat o makalmot, kaya nalawayan kayo, wag ho kayo magkatubili na pumunta po sa kahit anong hospital o animal bite clinic para magpabakuna. Sabi ko nga kanina, ang rabies ay 100% na nakakamatay, pero 100% din siyang preventable na maiwasan. Yun yes. lang. Yun. So, maraming maraming salamat po, Dr. Noreen. So, sa ating pong pagtatapos ay ating pong ibahagi ang salita ng Diyos mula po sa Kawikaan or Proverbs 12:10. Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. So, binibigyan diin ng talatang ito na ang pagpapakita ng kabaitan at tamang pangangalaga sa ating mga hayop ay isang katangian ng taong matuwid. So, alagaan natin sila ng maayos, bigyan din natin sila ng tamang mga bakuna tulad ng rabies vaccine and even us, no? Para ma-prevent po ang pagkalat ng sakit na rabies. So, that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay minibigay tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na to. Abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapandayan. Happy weekend po sa ating lahat!